nakapahinga na ba kayo kagabi ng maayos? O napuyat na naman kayo? Anako, hindi po mabuti yung kulang sa tulog. Alam naman natin yan eh. Yes, totoo yan, Audrey. Alam nyo ba, nakabilang ang mga Pinoy sa mga laging sleep deprived sa buong Asia. Guilty. Ayon sa isang survey ng AIA Healthy Living Index, 46% ng mga Pilipino ang hindi nakakatulog ng maayos. Bakit nga ba? Oo nga eh. Kasi yung isip natin minsan malikot. Kaya stress. Hindi ka pahinga dahil gana pa ng gana yung isip mo. No? Sa pagkakataong pong ito, makakasama po natin si Dr. Rafael Cabochan Martirez, isang primary care physician at medical director ng Dogi Philippines. Doc Raf, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga manonood. Ay, iba yung boses ni Sir, ano? Pwede tayong palitang announcer, ano? Well, Doc, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano yung sleep deprivation at ano po yung pinagkaiba po nito sa insomnia? Ang sleep deprivation ay kung saan yung tao, pwede naman siya at kaya niya matulog, pero hindi siya natutulog. No, maaaring may external na dahilan, maaaring may trabaho, may profesyon. Yung insomnia naman ay kahit gustuhin niya, hindi niya kaya makatulog. Okay. So, linawin na natin, Doc. So, yung sleep deprivation, is this intentional o Sleep subconsciously? deprivation, yes. It's usually partly intentional. No? Okay. In terms of physically, sa physiology, kumbaga, wala kang problema sa kalusugan mo, yung kakayahan mo matulog. Oh, okay. Parang halimbawa na tayo, di ba? Dapat tulog tayo ng ganitong oras. Yes. Pero dahil may RSP tayo, gigising tayo ng maaga. Yes. Pero ito, Doc, base sa past experiences ninyo sa inyong mga pasyente, ano po yung usual na rason kung bakit mas pinipili nilang hindi matulog? Number one, nandyan ang trabaho. No? Okay. Trabaho, profesyon, negosyo. No? Nandyan din ang bisyo. Okay. Yan. And para naman sa mga estudyante, usually, nandyan naman ang mga video games. O kaka-cellphone, kapanood ng Korean novela. Ano yung mga sintomas ng mga taong sleep deprived? Meron tayong acute sleep deprivation. No? It's for a few days. No? Yung mabilisan, mga short-term effects. Nandyan yung mabagal ang reaction time mo, physically, lethargic ka, sluggish, at yung strength, yung muscle strength mo yung mas mababa, irritable, yung mood mo ay pabago-bago. No? Tapos, reaction time. Importante yan kasi madalas, diba, yung mga nagdadrive, reaction time nila, minsan na-aksidente. No? Kapag naman long-term effects ng sleep deprivation, nandyan ang metabolic effects, diabetes risk, cancer risk, risk sa puso, atake sa puso, stroke at iba pa. Okay. Well, halimbawang yung kakulangan mo sa tulog, nagiging habit na. Ilang taon na, kumbaga nakasanayan mo na ang tulog mo 4-5 oras 5 lang oras na, a day. oo. Ano yung long-term effect nito sa katawan ng tao? Nandyan ang physical effects. No? Physical effects, gaya nung sabi ko, tataas sa risk mo for everything. Kasi ang pagdating sa ating sleep, importante dyan yung quantity, yung quality, tsaka yung timing ng sleep. Pag sira ang tulog mo, affected yung tinatawag nating circadian rhythm. Pag affected ang circadian rhythm mo, yung panahon ng katawan mo na dapat ikaw ay nagpapahinga, nagre-recover, no? Nag-accumulate yung damage sa katawan. Dahil hindi nagkakaroon ng sapat na oras o panahon yung katawan para mag-recover doon sa panahon na ikaw ay gising at nagkakaroon ng pinsala yung katawan mo. Okay. Pero sabi nila, ang recommended hours ng tulog dapat at least 8 hours. Pero paano yung Doc, yung nabanggit nga ni Audrey, na halimbawa nasanay na yung katawan mo, 5 hours na yung tulog mo, meron ba kailangan medical intervention na doon? O meron, ano yung mga pwedeng gawin? Pwede ba yung putol-putol ang tulog? Kunyari 3 oras mamaya Babawi tulog ko, ka, babawi babawi ko ka ng mamaya. ilang oras. Diyan papasok yung sleep quantity, sleep quality, and sleep timing. No? Okay. Tandaan, mas maigi nang natulog ka kaysa hindi. No? Okay. Kahit medyo masama yung timing ng tulog mo. No? At least nakatulog ka ng kaunti. Pero syempre, hindi yun yung optimal, hindi yun yung ideal. No? Kasi kahit anong subukan mong pagbawi, hindi mo completely mababawi yung tulog mo na nawala na sa'yo. Tsaka yung pinsala na nagawa sa katawan mo. Ayun na nga eh. Pero alam mo, may solusyon daw dyan eh. Kapag marami kang pera, masarap daw ang tulog eh. Pero pag may kakulangan, hindi ka hirap makatulog eh. matulog Mahirap eh, yun, hirap. parang binapangungot ka. Pero Doc, paano naman po kapag hindi talaga makuha yung tamang oras ng pagtulog? Yung recommended nyo po ba yung, na paggamit ng mga gamot tulad ng nare-recommend nyo po ba ito? Yung paggamit ng mga melatonin? Ayan, mga Kasi over the sleeping counter, pills, nabibili naman to oo, sa mga drugstore. Magnesium, ganyan. Well, unang-una, pagdating sa ganyang bagay, yan yung tinatawag na supplements. No? Hindi siya Okay. gamot, no? Hindi siya medication, at hindi niyan mapapalitan yung tunay na tulog. However, melatonin has its benefits.
no? And meron tayong evidence na talaga nakakatulong ito kasi ito yung naturally na ginagawa ng ating katawan. So yung supplementation makakatulong sa taong kulang sa tulog. Pero bago uminom nito, magtanong muna sa ating doktor. Okay, so kailangan at least magpakonsulta pa rin. Hindi basta nasabi lang na ganyan na pwede. Yes, of course. Kasi kahit simpleng supplement, minsan may side effects siya. Melatonin, minsan nakaka-spike ng blood pressure. Oh, Okay. sandali. Si Ice, parang pinabili pa nga tayo ng mga melatonin. Tsaka Di ba- magnesium. Oo, hindi pala pwede yung basta-basta ganun lang. kailangan i-consulta Kailangan muna. yung natural na tulog. Oo. Okay. So, yung mga nagsasabi nga po, yung nga nabagit natin kanina, babawi sa next tulog. Pero, ano yung long-term effects nun sa kalusugan? Na, yun nga, nabanggit mo kanina, Doc, na hindi mo makukuha yung optimal na tulog. Tapos yung nasisira pa rin yung katawan mo. So, ano yung long-term effects nun? Nandiyan ang mental health effects, no? Okay. Psychological effects, anxiety, depression, mood disorders, and then in turn magsasuffer din yung relationships mo, tsaka yung trabaho mo, performance sa trabaho mo. Pagdating naman sa ating health mismo, tataas ang risk for heart attacks, no? Tapos for example, sa tulog natin, diyan ginagawa yung cleansing ng katawan, no? Diyan umaandar yung cells natin. For example, ang ating immune system umaandar, kine-cleanse. For example, yung mga damaged cells, cancer cells. Kaya dahil doon, tumataas yung cancer risk, no? Among others. And lastly, obesity. Kapag tayo ay puyat, kapag tayo parating gising, tumataas yung hormone, ang tawag ghrelin. Kaya kapag ikaw ay puyat, magugutom ka, kakain ka ng kakain. Tendency kakain ka na Oo, kakain. tataas ang timbang. Pero, halimbawa, ito follow-up, Doc. Halimbawa, sumusobra naman sa tulog. Is that healthy or hindi? Halimbawa, sumusobra sa 8 hours, 12 hours, Sarap naman 13 nun. hours, ganyan. Kung ang kulang sa tulog ay masama, syempre hindi na maganda yon. Associated din siya sa kung ano yung risk sa kulang na tulog. Kapag sobra ka sa tulog, mataas din ang cardiovascular risk mo, metabolic risk, diabetes risk, and so on. And it could also be a sign of mental health difficulty. Baka may depression yung tao, baka may pinagdadaanan. Kaya kapag may taong tulog ng tulog, mas maganda kamustahin natin. Baka dumiretso, hindi na magising, ano? Pero ito, no, sana. bakit may mga tao, bilang panghuli, Doc, ano? Ba't may mga taong galing matulog? Yung masandal lang. Oo, ba't ganon? Yun, Minsan, lahat, nag-effort na ako eh. Alam mo yun, nag-hot shower ka na, naka-aircon ka naman, busog ka na, nakahiga ka na lang, pitch black ang kwarto. Hindi ka pa rin makatulog, paikot-ikot ka lang sa kama. Bakit may mga difference ang mga tao pagdating sa pagtulog? Actually, isang sintomas yan ng sleep deprivation. Oo. Kasi meron tayong tinatawag na sleep latency. Yung tipong paghiga mo, ang normal dyan, dapat mga 10 minutes bago ka makatulog. So kung may makita ka na tipong paghiga niya tulog agad, sleep deprived yun. Yun. Alright, Dot, panghuli na lang. Doc, invite nyo rin yung ating mga ka-RSV dahil parte ka rin po ng Doki Philippines. Ay, sige po. You may search us on Facebook. Kami po ay 24/7 online service, telehealth, Doki Medical Clinic, DOKI. Kami po ay may team ng doktor sa triage officers na tutulong po sa inyo na maghanap at pumili ng tamang doktor para sa inyong kaso. Alright, maraming salamat po, Dr. Rafael Cabuchan Martires. Maraming Thank you so salamat, much, Doc. Thank you so Salamat much. din po.